Okay, so last time we discussed about the applications of the uh, Carnot mapping, no? So we discussed about some of the applications, and this belongs to the so-called combinational circuits. So pag sinabi natin combinational circuits, it is a group or interconnectivity of all logic gates that will perform a special function on which the output will change depending upon on the input. So kung ano yung in-input natin, magre-response yung ating output. So dalawa lang ang response ng ating output. So it's either 1 or 0. It's either on or off. So some applications include the 7-segment display, the half subtractor, full subtractor, half adder, full adder. And sa lecture nyo na to, so I think this is the totality of all the logic circuits na ginagamit namin sa review. Kung mapapasin nyo, ayan yung mga diniscuss natin, no? So yung ating combinational circuits, yan, dinilipay natin as combination of all logic gates that will determine your output depending upon on the input. So some application includes the arithmetic circuits. Pag sinabi nating arithmetic circuits, that will perform binary arithmetic operations such as yung half adder. Pag sinabi nating half adder, dalawa ang kanyang input, dalawa ang kanyang output. So ano yung input ng ating adder? So input 1, input 2. So kung meron tayo na dalawang bits, and yung magiging output natin with bit dalawa, it's either sum or carry. So yung sum or carry, meron siyang corresponding circuits na ini-employ tayo. Pag sinabi naman natin full adder, so 3 bits ang ating ina-add. The carry, the input 1 and the input 2. So it will also produce to output the sum and carry again. And also meron tayong half subtractor, full subtractor, and meron tayong tinatawag na binary parallel adder that adds to binary number. Parang adder lang siya, kaso dalawang bits yung kanyang ina-add. Yan. And meron din tayong mga code converter. Yung code converter natin is the application of the combinational circuits, which includes yung XS3, BCD codes, alphanumeric codes na gray code. Pwede natin gawin lahat ng circuits provided na meron tayong truth table for that. Also, we have the magnitude comparator. Pag sinabi natin magnitude comparator, it is a circuits that compare 2 and bits binary numbers. So, i-compare niya, yung isa ay malaki ba sa isa. So, let's say if we have binary, 2 binary, A and B. So, if A is greater than B or B is greater than A or A is equals to B. So, that is the magnitude comparator. And also, meron tayong encoder, decoder, multiplexer. So, yung mga circuits niyan, mabubuo provided that you have a proper truth table for that. Okay. So, lahat ng diniscuss natin na yan are all kinds of what? Combinational circuits. So, we're going to move on the so-called sequential circuits. So, ano ba yung sequential circuits na tinatawag? Okay, pag sinabi nating sequential circuits, so dinidefine natin yung sequential circuits as, okay, saan yung pansulat nito? Anong pansulat? Anong pansulat ito? Okay. So, anyway, ito naman ay sa handouts naman ito sa review. So, pwede kong ligisin ito. Okay, pag sinabi nating sequential circuits, consists of combinational circuits to which memory elements are connected to form a feedback path. So, yung sequential circuits pala ay combinational circuits lang. Plus, meron siyang tinatawag na feedback path. Okay, feedback path. So ano yung feedback path na yon? Okay. Let's see.
Okay, so yung ating sequential circuits, as I've said, combinational circuits that includes now a feedback path. So, anong kinalaman ng feedback path na yon sa ating circuits? So, dahil sa feedback path na yon, meron na siyang magiging conditions. So, ano yung magiging conditions? Okay, so it will now change the output depending upon on your feedback path. So, katulad kasi halimbawa ng ating combinational circuits, as I've said, yung combinational circuits, mababago yung output provided na meron kang input. Pag nabagong input, mababagong output. Tama? Yung sequential circuits, hindi siya mababago agad-agad provided na masatisfy mo muna yung condition ng output. So, yun yung pagkakaiba niya. Bakit ganon? It's because of this feedback path. Yung feedback path na to, yun yung dahilan. Okay. So, another definition ng sequential circuits that it employs a memory element such that the state of each output channel depends on the previous state of the input. So, yung palang sequential circuit is now a memory element. Okay. So, diyan napapasok yung ating mga different memory element. Kaya nagkaroon na tayo ng mga concept ng memories. Okay, dahil sa sequential circuits. Again, dahil sa feedback path, hindi agad-agad mababagong output kasi merong condition na isa-satisfied. So dahil doon, nag-a-act siya as memory element. Meron na siyang kakayahang mag-store ng bits that is either 1 or 0. Nakuha ba? Nasundan ba? Sir, pwede pong paulit. Okay. So, yung sequential circuits is defined as a combinational circuit. So, ang pagkakaiba lang niya, combinational circuit siya plus feedback element. Meron siyang tinatawag na feedback path. Dahil sa feedback path na yon, meron na ngayong conditions sa ating output. Hindi basta-basta siya mababago. Katulad halimbawa, noong ating combinational circuits before. Di ba ang ating combinational circuits before, basta merong change sa input, mababago na yung output. So, sequential circuits, hindi. Dahil you need to satisfy the conditions of your output now. So dahil doon, nag-a-act na din siya as memory element. So meron na siyang kakayahang mag-store ng data that is either 1 or 0. Because the output state will be depending now on your input state. May condition siya. So yun yung kakaibahan ng sequential sa combinational. Nagets? Ako, sir. Thank you po. Okay. Now, ano-ano yung mga example ng sequential circuits? So, kung naririnig nyo ito, yung flip-flops. Okay? Flip-flops. Ang flip-flops is now considered to be a sequential circuits. Bakit? Yung flip-flops is defined as a sequential circuits that can be either of two state. So, meron siyang dalawang state. It's either 1 or 0. But will be depending both on the input received, on which the state it was when the input was received. So, ibig sabihin nun, parang definition natin na sequential, mababago yung output niya, depende sa conditions niya. Okay, meron siya conditions na susundin. Hindi agad-agad mababago, hindi ma-change sa 1, hindi ma-change sa 0. Meron siyang binabasihang conditions. On that note, pwede siyang mag-carry ng memory element. So, it can maintain a binary state indefinitely. Pwede niyang i-maintain halimbawa yung binary 0 or binary 1 sa kanya unless otherwise directed by the input signal to switch state. So, hanggat hindi nasasatisfy ni input yung conditions niya, hindi mapapalitan yung data na nandun sa kanya. Di ba yung ating logic circuits, dalawa lang naman ang output. It's either 1 and 0. Correct? Tama ba yun? So, si flip-flops, meron siyang kakayahang i-maintain yung state niya kahit na nababago ang input mo. Provided na hindi nasasatisfied or nasatisfied na yung kanyang conditions. So, indefinitely, pwede niyang i-store yung charge niya na 1 or
yung state niya na 0, depende. So that's why the flip-flop is known as to be a bistable multi-vibrator. Pag sinabi natin bistable, it has two stable state. It can be 1 or 0, or known as to be the Eccles-Jordan circuit, yung flip-flops. Okay. Ngayon, dalawang klase yan. Baka kasi malito kayo. So, sir, ano bang pagkakaiba ng flip-flop sa latch? Okay. Ito yung pagkakaiba niya. Both are considered to be sequential circuits. Okay, yun yung maliwanag. Yung dalawa na to, yung flip-flops at saka yung ating latch are both sequential circuits. So anong pagkakaiba niya? Yung flip-flops, nagre-respond siya sa edge ng pulse ng clock natin. Kaya siya tinatawag na edge triggered. Then yung ating latch, sensitive naman siya sa duration. Ano ba yung sensitive sa duration na yun? Tingnan nga natin. So, ganito yung class. So, mag-ano lang ako ng PowerPoint kasi ayaw sumulat yung ating ano. Okay. Para magbigay tayo ng sample. Okay. So, ang pagkakaiba lang ng dalawa, kung saan siya magre-response. But the sequential, the flip-flops and the latches are so-called both sequential circuits. So, yun yung common sa dalawa. Okay. So, tingnan natin itong okay. Dito. Save as. Para meron lang akong sulatan. Save. Yan. Nakikita? Blanco? Ano yung nakikita sa screen? Blanco po, sir. Blanco. Sir, may nagpapa-accept po yung Okay? So, nakikita yung blanco? Yes po. Ayan. So, ang pinag-uusapan natin ay flip-flops at saka latches. So, halimbawa, meron tayong pulse. Ayan, meron tayong pulse. Okay? So, this is your clock pulse, for example. Masasabi natin na flip-flops, okay, at saka latch. Kung halimbawa ang flip-flops, nagre-respond siya during rising or falling of the clock. So, diyan siya magre-respond sa pagtaas at pagbaba ng clock. So, this is our clock signal. Kapag ka nagre-respond yung ating sequential circuits during rising and falling of the clock, that is said to be flip-flops. Nagets? Kaya siya tinatawag na edge-triggered. Pag halimbawa, nagre-respond siya during rising, tinatawag siyang positive edge-triggered. Okay? Pagka naman, nagre-respond siya during the falling of the clock, that is negative edge-triggered yung ating flip-flops. Nakuha? Nasundan. Pagka nag-response ang ating output, depende sa pagtaas at pagbaba ng clock, that is said to be flip-flops. Ngayon, ano yung latches, sir? That is a form of memory element that will respond during the high level and low level of the clock. Pag nagre-response naman during duration, dito, during sa duration or during sa duration na to, that is said to be latch. Pag dito siya nag-response, that is called positive level latch.
Kapag ka naman dito siya nag-response, that is called negative level latch. Sundan. Nakuha ba? Opo, sir. Okay. So, meron tayong clock na sinusundan sa ating sequential circuits. Then, titingnan natin kung ano yung circuits natin. Is it a flip-flops or is it a latch? Pag parehas na yan is considered to be a memory element, that is considered to be a sequential circuits, pero depende kung saan siya magre-response. Kung nagre-response siya during rising and falling of the clock, that is said to be flip-flops. Pag nagre-response yung ating output, depende sa level niya, positive level, and the negative level of the clock, or during the duration of the pulse, that is said to be a latch. Nagets? Kaya pag pinaliwanag sa inyo, what's the difference ba ng latch at flip-flops? So both are sequential circuits, both contains a memory element, but it changes or it differs only where it will be acted. Kapag ka rising and falling or during edge trigger, tinatawag siya na flip-flops. Pagka during the level or duration of the pulse or the clock, that is said to be a latch. Nagets? Oy. Yes po, sir. Yes po. Okay, now, ito yon. Kaya sinasabi diyan, note that your flip-flops are edge-triggered, can be positive edge-triggered or negative edge-triggered, and the latch are sensitive to the pulse duration during high level or low level. Okay, now, ano yung mga different types of flip-flops? Ano yung mga different types of flip-flops? So, meron tayong tinatawag na RS flip-flops. RS means R for reset and S for set. Ano yon? R for set, S for set. Ano ba yung reset? Pagka sinabi, ay na-reset, ano kaya yon? Ibig sabihin? Ano yung output natin? Is it 1 or 0? Oy. 0 po. Pag sinabing, ay na-reset, ano yon? 1 or 0 siya? 0 po. 0. Then yung set, okay, ready, set, go, ikaw. The 1 yun. So kaya pag nakakita kayo ng RS flip-flops or RS latch, ibig lang sabihin nun, pwede siya magkaroon ng output na set and reset. Pero depende pa rin kung ano yung ginamit natin na logic gate sa kanya. Ipapaliwanag natin mamaya. Then, may problema kasi to. May problema ang ating RS latch or RS flip-flops. Ano yung problema? Meron siyang tinatawag na conditions na pag nagsabay yung ating set at saka reset, malilito or magkakaroon siya ng invalid state yung ating output. Hindi niya ma-determine na set, hindi niya ma-determine na reset, hindi niya ma-determine na unchanged. Kasi magkamukha siya, parehas, yung ating input ay the same. And what will happen, magkakaroon tayong tinatawag na forbidden state, which is wala naman talagang ganun sa ating principle. So, yung problema na yon, niresolbahan using a clock RS flip-flops. Ngayon, ano pagkakaiba ng clock RS? So, merong inclusion na clock. So, ano ibig sabihin, sir, niyan? Dito kasi sa RS flip-flops, ang tinitingnan lang ng ating output ay yung condition ng input natin. Anong input? Input na set, input na reset. Pero dito, sa pangalawa, yung clock RS flip-flops, may mas makapangyarihan pa sa input. Ano yung makapangyarihan sa input? Ang titingnan niya ay itong clock. Ano ibig sabihin nun, sir? Halimbawa, nasatisfy mo na ang input. Dito. Nasatisfy mo na yung input na reset at saka set. Nasatisfy mo na. Eh, hindi mo na-satisfy itong clock. Magbabago ba ang ating output? No, it will not change. Kasi may say itong clock. Unlike sa number 1, basta na-satisfy mo na si input, magkakaroon tayo ng output. Pero dito, sa number 2, it's because of the inclusion of the clock, your R and set input must satisfy also the clock. So, kaya makapangyarihan ng clock dito. Ganun pa rin, may problema pa rin dyan. Ang problema niyan, meron pa rin tayong both input na set at reset na magiging magkamukha. Pagka naging magkamukha yun, nagkakaroon tayo ng forbidden state. So, problema pa rin sa dalawa yung tinatawag natin na forbidden state.
Ngayon, kaya na-develop yung ikatlo, yung ating D flip-flops. Ano ba ibig sabihin ng D? D is delta or to change. So ano yung D? Flip-flops. Sinimplify itong dalawa na to. Sinimplify yan. Paano sinimplify, sir? Hindi na magkakaroon ng forbidden state. Hindi na. Kaso, limited na lang yung ating output. So, limited kung ano dinidiktahan ni D. Halimbawa, si D ay 1. Ang output niyo mo magiging 1. Si D is 0. Magiging output din yung 0. Doon lang sa dalawa na yun, iikot yung ating output. Then, pwede din magkaroon ng clock D flip-flops. Ano ibig sabihin ng clock D flip-flops? Kahit masatisfy mo na yung input na D, hanggat hindi nasasatisfy si clock, hindi mababago yung ating output. So, ganun kakapangyarihan si clock. So, message siya sa ating circuits. Nasusundan? Wala nang sumagot. Yes po. Okay. Then, so yung problema ng tatlo na to, sinusolusyonan ng apat. Meron tayong tinatawag na JK flip-flops. So ito, nadidinig nyo to. Usually, ang JK flip-flops, ginagamit natin siya in some application like counters. Yung mga counters natin. Yung mga synchronous counter, yung mga modulus counter, yung mga ripple counter. So ito yung ginagamit natin. Pero kung yung ginagamit natin ay register, D flip-flops yung ginagamit natin doon. So that is the application naman ng sequential circuits. Then, ang problema dito sa JK, nasolusyonan na yung tinatawag natin na forbidden state. So hindi tayo makakaroon ng forbidden state. Ang nangyayari dito sa JK, kapag ka nagkamukha ng input yung ating J at saka K, let's say nag-1-1 siya, hindi na magkakaroon ng forbidden state. Ano magkakaroon? Magkakaroon tayong tinatawag na toggle or toggling. Ano yung toggle? Toggle means to change. Kapag ka nag-toggle siya, yung output mo, mababago siya. Okay. So kaso, ang problema dito, if the circuits toggle once in a one duration of the clock, madalas siya mag-toggle. Hindi ko na ipapas yan. I-consider ko na din siya na racing. Okay, ang tawag doon. So magkakaroon din tayo ng forbidden state ay tinatawag natin na race condition. Okay, then para masolusyonan nyo, dinidevelop na yung pinakahuli. Yung tinatawag natin na T flip-flops or the toggle flip-flops. Toggle flip-flops, ganito ang nangyayari. Every time na meron siyang ma-receive na input na 1, magbabago ang ating output. Halimbawa, originally, ang output natin ay may 0. Pag dumating yung 1, ano mangyayari sa 0? Mababago, magiging 1. Ngayon, dumating ulit yung panibagong 1. Yung 1 na yun, magiging 0. So, kasi nga, toggle means to change the output only if the input na dumating ay logic 1. So, yun yung mga conditions niya. Sir, ganito yan. Yung palang mga different flip-flops na to, may condition na sinusunod. Yes. Meron siyang truth table. So, obligado ba, sir, namin i-analyze yung truth table? Yes. Kasi yun lang yung paraan para malaman nyo yung timing response ng ating flip-flops. Nakuha? Nasundan ba? Okay. O, i-define natin isa-isa. I-define natin isa-isa yung ating mga latches o yung ating mga flip-flops. Okay. Una, yung tinatawag natin na RS flip-flops. So, a two-input memory element with designated R for reset, and S for set. Ano na nga yung reset? Logic 0 yung output. Kapag ka-set, logic 1 yung ating output. Kung yan ay bumilya, pag reset, mamamatay yung ilaw. Pag set, mabubuhay yung ilaw. Parang ganun lang. Okay. Or, a logic 1 at the S input will set the flip-flops to the logic state 1 and the logic 1 on the reset will reset the 0. Ay, ganun lang pala. Ang ibig pala sabihin, sir, ng reset and set, kapag ka ang input ko sa set ay 1, ang output ko 1 kasi nga set. Kapag ka ang input ko, sir, sa 1 ay nasa reset, magre-reset yung ating output. O ganun lang kasimple. Pero nakadepende kung anong klase
ng flip-flops ang ginamit mo. Meron kasi tayong dalawang klase. Ito, yung ating NOR gate RS flip-flops. Okay. NOR gate ang ginamit niya. Tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi niya. Tingnan nga natin sa natin. Okay, NOR ang ginamit niya, no? I-drawing ko lang ulit. NOR latch. So, gumamit ka ng NOR RS flip-flops. Okay, tingnan natin. Kung totoo yung sinasabi niya na so meron siyang NOR gate. Okay. Kasi ito sa kabila ayaw sumulat eh. So dalawa yung ating input, no? Dalawa. Tama ba? So tingnan natin yung ating circuits. So yung output niya nakakonekto sa input. So yun tinatawag natin na feedback path. Okay? So andito ang ating okay, so yung output mo, so this will be your output. Yan. So nakakonekta siya doon. Ibig sabihin, naka-feedback siya. Okay, so our output now will be set and reset. Q bar and Q. Q bar and Q. So this will be the set. This will be the reset. This will be the Q bar. And this will be the Q. Okay. So tingnan natin. Okay, so Q pala isa. Tingnan natin yung magiging response niya. So this is an example of RS flip-flops that is a NOR. Ano yung sinasabi kanina? So dalawa yung ating output dito, pero actually isa lang yan. Kung mapapansin nyo, ito kabaliktaran lang nun. Nakita ba? So kung halimbawa meron tayong truth table, so let's say for example, I have here the reset, the set, and the output Q. So this will be the truth table. Ilang input meron tayo? Ilang input? Set and reset. Tama ba? Hoy. Upside down. Okay. Now, kung meron tayong dalawang input, ilan ang possible combination? 2 raised to 2, that is a 4. So let's say that is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Yan yung mga possible combination niya, di ba? Okay, tingnan natin yung input. Initially, for example, our output is 0, our Q bar will be 1. Kasi dapat mag-let tayo ng initial condition sa ating output. Ang kutin lang natin ay yung Q. Yung Q bar kasi kabaliktaran lang ng Q. O kung 0 ito, so this will be 1. Nagets? Nagets ba? Maglalagay tayo ng initial conditions and ang initial conditions na gusto ko, yung output ko wala, 0, pero yung Q bar ko meron kasi nga baliktad yan. Ito lang ang titingnan natin, yung Q. Kasi ito yung ating isa-satisfy, yung Q. Nagets? Hoy. Okay, now, kung ang ating output ay 0, so kung mapapansin natin, yung output mo may kinalaman sa input. So kung halimbawa, first condition, set is 0, reset is also 0, so we will have here 0, we will have here a 0. So unahin natin, 0, 0 ito, anong ating NOR? So that is, i-add natin yan, di ba? 0 plus 0. 0 plus 0? 0. Invert? 1 po. 1. So yun, tama. So yung 1 na to, dito na mapapasok. 0 times 0 plus 1? 1. Invert? 0. So isatisfy pa rin natin. Ulitin natin. Baka kasi mabago yan. So 0 times plus 0, 0 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. Invert, 1. Pasok. Then ito, papasok dito, 1, 0. So ibig sabihin, nababago ba ang ating output? Nababago ba ang ating output? Hindi. So therefore, if
both set and reset are 0, the output will not change for a NOR RS flip-flops. Nagets? Yan ang ibig sabihin. Kung ang ating input parehas na 0, hindi mababago ang ating output for a NOR RS flip-flops. Nagets? Now, kung halimbawa, dito tayo sa pangalawang state. Anong sinabi niya kanina? Magawa 1 daw ang ating output kapag ka meron tayong logic 1 na 1. Since logic 1 natin 1, tingnan nga natin kung magiging 1 ito. So kung halimbawa ang output mo, 0 yan ha. Yan pa rin yung initial conditions natin. 0, 0. Hindi ko babaguhin yan. So ibig sabihin, yung ating output initially meron siyang 0, yung Q bar natin may 1. So ilalagay natin dito, our new conditions now will be what? Yung ating set will be now equals to 1. Then the reset will be 0. Nandito na tayo sa ikalawa ha? Okay. Having an initial conditions of 0 and 1. Again, if this is 0, 0, i-add mo sa 1, ano yun? 0 add mo sa 1? 1 po. 1. Invert? 0 po. 0. So this now will change. This now becomes 0. Nabago na. So ang magiging state ko na pangalawa, 0 plus 0, 0. Invert? 1. At ito pala mababago na. Yes. O tingnan natin kung mababago siya. 1. 1 plus 1. 1. Invert? 0. Okay. So 0, hindi na bago. So 0 times 0 plus 0, 0. Invert, 1. Nabago ba? Hindi. Again, isa pang ulit. 1 times plus 1, 1. Invert, 0. So hindi na bago. So 0 plus 0, 0. Invert, 1. So hindi na nabago. So it shows that during the conditions that your reset is 0, your set is 1, the output Q will be really 1 or magse-set siya. Nagets? Now, kung halimbawa naman sa third conditions natin, dito na tayo sa ikatlong conditions. Let us see. So initially, ang ating output now will become, erase natin, no? Erase natin yan. So magiging 0 and 1 na siya. Yan yung huli nating nakuha, 0 and 1. So may laman na yung ating memory element. Sa third conditions that your reset is 1, your set is 0, what will happen? So, erase natin ito, baliktarin natin. Okay? So now, this will become 0 and this will become 1 under these third conditions. Having a Q that is 1, 1 plus 0, 1. Invert, 0. Okay. So 0 plus 1, 1. Invert, 0. So 0 plus 0, 0. Invert, 1. O mababago to. Okay? So 1 plus 1, 1, invert, 0. So hindi na bago. 0 plus 0, 0. Invert, 1. So hindi na mababago yan. So ang ibig sabihin, kapag ang ating conditions ay reset is 1, 0 yung ating set, the output will change to 0. Ito yon yung Q natin. So tama yung sinabi niya na kapag ang logic, ang reset mo ay logic 1, mare-reset yung ating output na Q. Nasusundan? Nagigets ba? Oy. Yes po, sir. Okay, now, if this is 1 and this will be the 0, yung initial condition natin, punta tayo sa ating ikatlo. Okay. Paano kung halimbawa, naging magkamukha na siya? Your fourth condition, your reset is 1, your set is 1. What will happen? Ang data niya na inabutan ay 1, 0. Tingnan natin. 0 plus 1, ilan? 1. Invert, so mababago to. 0. Diba? 0 now plus 1, ilan? 1.
1. Invert, 0 po. 0. 0, at saka ito 0, is it possible na mangyari? Parehas magsi-0 yung Q and Q bar mo? Nakita nyo ba yung difference? Tingnan natin. 0 plus 1, 1. Invert, 0. 0 plus 1, invert, 0. Is it possible to have Q is 0 and still your Q bar is 0? So, dito yung tinatawag natin na forbidden state. So, that asterisk is known as to be your forbidden state. Or tinatawag natin na race condition. Okay? So, ibig sabihin, nangyayari ang race condition sa NOR latch if your R is 1 and your reset is 1. Nagets? So, yun yung ating NOR latch. E, paano ko halimbawa? Ginawa nating NAND latch. NAND. Kasi, hindi ba yung universal gates natin ay NOR at saka NAND. Tingnan natin. For NAND latch, okay, for NAND flip-flops, okay, for NAND flip-flops, tingnan natin. NAND natin, gawa tayo. NAND. Okay. Dalawa yung ating input. Okay, so this is set and reset. Okay, so this will be your Q bar and this will be your Q. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay. So ito naka-feedback doon. Ito naka-feedback dyan. Okay. Tingnan natin ang truth table for NAND latch. So this will be the reset, the set, and the Q. Dalawang ating input. So ilan ang ating possible combination? 0, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1. And let us see kung ano ang magiging estado niya. For NAND latch, I will assume that our Q is 0 and our Q bar will be 1. Agree? Kasi dapat may laman yung ating initial conditions. Ang gusto ko, yung Q ko walang laman, which is the 0. Therefore, the Q bar will be 1. Nagets? May nasusundan nyo ba o ano? Nasusundan nyo? Susunod po, sir. Nasusunod naman po. Okay, now, kung halimbawa may laman yung aking Q na 0, using these first conditions, so this will be the 0 and this will be the 0 again. So 0 times 0, kasi NAND na to, ita-times natin yan. 0 times 0. 0 po. Invert, 1. 1. Okay. So 1 times 0. 0 po. 0. Invert, 1 po. 1. Okay, mabago to. So magiging 1 na to. 1 times 0. 0 po. Invert, 1 po. 1. Alitin natin. So 1 times 0. 0 po. Invert, 1. oh, parehas 1. So ibig sabihin, sa NAND latch, when R is 0 and reset is 0, our Q will at forbidden state. Hindi pwedeng maging ano. Okay? Nasundan. So ibig sabihin, sa NAND latch, baliktad. Okay, baliktad din natin. Ulitin. Gawin naman natin na yung ating output will be 1 ito. So this will be now 1, 0, 1 yun. And the initial condition will be still 0, 1. So reset is 0, set is 1. Tingnan natin ang magiging output natin dito with the initial condition of 0. So 0 times 1. 0 times 1. 0 po. Invert. 1. 1. 1 times 0. 0. 0. Invert. 1 po. 1 ito. 1 times 1. 1 po. Invert. 0 po. So, mababago to. So, 0 times 0. 0 po. Invert. 1 po. So, yun pa rin. 1 times 1. 1. Invert. 0. So, ibig sabihin, hindi na mabago. So, mapapansin natin, kapag ka set is 1,
1 talaga ang ating output sa NAND latch. Tingnan natin yung condition natin, ha? Baliktarin natin. Erase. Ayan yung sinundan na ating data. Gawin natin itong baliktad. So this is now your 0 and this will be now your 1. Andito na tayo sa ikatlong conditions. And let us see. If the initial conditions will be now 1, 1 times 0, 0, invert, 1. So ito, mababago na to. 1 times 1, 1. Invert, so ito, mababago na to, magiging 0. So 0 times 0, 0. Invert, 1. So 1 times 1, 1. Invert, 0. So mapansin natin na nabaliktad na siya. So ito ay magiging 0. Yung ating output Q will be now 0. Then, if I will change now, okay, your RS to be 1 with the condition of 1, 0, okay. So this is 1 and this is a 0. Yan yung inabutan niyang data. Tingnan natin ano na magiging output Q natin. Ano kayo magiging output Q natin? It will not change. Di ba? Dapat ito NC yan. So hindi dapat mabago yung 1, 0 na to, ha? Tingnan natin. 0 times 1. 0 times 1. 0 po. Invert. 1 po. 1. 1 times 1. 1. Invert. 0. Again. 0 times 1. 1. 0. Invert. 1. 1 times 1. 1. Invert 0. So hindi na bago. So it will not change the output if your reset and reset will be equals to 1. So ano napansin? Kapag binago mo yung logic gates mo na ginamit, yung NOR, magiging baliktad siya ng posisyon. Magkakaroon tayo ng race condition sa R is 1 and set is 1. At magkakaroon tayo ng unchanged kapag 0, 0. Then, sa NAND latch, magkakaroon tayo ng forbidden state sa 0, 0 at magkakaroon tayo ng unchanged sa 1, 1. If set is 1, the output is 1. If reset is 1, the output is 0. So that is our NAND and NOR flip-flops. Na-gets? Nasusundan? Yes po, sir. So ito yung dahilan kung bakit siya tinawag na sequential circuits. Dahil part of your output will be fed back against ating input. Yung part ng output mo will be fed back against output. So hanggat hindi na satisfy itong output mo, so hindi siya mapapalitan. So kaya sa ito tinatawag na sequential circuits. Merong feedback path na tinatawag. Okay. So balik tayo sa sumunod. So ito yung circuits natin. So mababago kung siya ay NAND or RS ang ginamit natin na flip-flops. Okay? Yan. Ito naman yung ating NOR RS flip-flops kapag napansin dito, kapag ganito, that is a negative level clock na tinatawag. Pagka positive, mataas. Pagka negative, mababa. Okay? Kaya siya tinawag na set and reset. So that is yung ito, nakita niyo ba to? Yung merong bar, ibig sabihin yan active low. Active low siya, ibig sabihin kapag ang set mo 0, noon lang siya magkakaroon ng 1. Okay? Active low. Okay, paano naman yung clock RS? Clock RS. Okay? And ito naman yan. So, ibig sabihin, okay, ito yung circuits mo. So, it is a combination of AND and NOR for an RS clock. Only it has clock to disable and enable the circuits. Okay, tingnan natin. Paano yon? So, i-drawing natin sa isa. So, yung ating RS. Okay? So, meron tayong AND. Okay. Then, meron dito tayong NOR.
Then, ano yung drawing niya? Yung isa, nakakonekta. Ayan. Mapapasin nyo, meron pa rin siyang feedback. So this will be your Q bar and this will be your Q. Okay. And set and reset, enable. So meron tayo ditong set, reset, and meron siyang enable or EN. So ito din yung tinatawag natin na clock signal. Okay? Okay, napansin ba kung paano yon? So this is AND gate. So tingnan natin yung circuits na to. So let's say for example, meron tayong positive edge triggered clock, no? So meron na tayo ditong ilan? Reset, set, clock, 230. Q. Okay. So, kung meron tayong possible input dito, tatlo yan. So, ibig sabihin, gawin natin na active high, for example, yung clock. So, again, this will be 0, 0. Sige, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, tingnan natin kung ano magiging output kung halimbawang puro 0 yung clock natin. Okay. So, our Q initially, lagyan natin ng data. So, this will be the Q. Okay. Initially, 0 siya. Ang Q bar mo, 1. There's after lang tayo dito sa Q, ha? Okay, tingnan natin. If our set and reset are 0, okay, and our clock is 0, what will happen? Okay, so, di ba ito, 0, 0, 0, so 0, 0, 0. Then, ang initial condition natin ay 0, 1. Okay, if this will be 0, so this will be the 0, and this will be, unahin natin ito, ha? If this is 0, so what is 0 times 0? 0 times 0? 0 po. So ito, 0 din ito, no? 0 yan. 0 times 0. De ito, 0 din yan. Okay? Now, if this is 0, 0 plus 0, kasi ito ay NOR, 0 plus 0, 0. 0. Invert, 1. So, hindi siya nabago. So, if this is 1, 1 plus 0, 1 po. 1 plus 0? 1 po. 1, invert, 0, hindi na bago. Then ito, 0 plus 0, 0, invert, 1, so hindi na bago. 1 plus 0, 1, invert 0. So hindi na bago. Ibig sabihin dito, same condition natin sa ating NOR latch kanina, it will not change if your clock will be 0. Then what will happen? Kung halimbawa, tingnan natin, no? If set is 1, if I will change this, set is 1, enable or the clock is 0, the reset is 0, then the initial condition natin ay 0, 0. Let us see kung anong mangyayari. Okay? 1 times 0, 0. Okay? 0 times 0, so 0. So anong nangyayari dito? Is that the output will change or not? Mababago ba o hindi? Tingnan natin. 0 yan times 0, 0 plus 0, 0 invert 1, 1 plus 0, 1 invert 0. So hindi na babago. So hindi siya supposedly, di ba, kanina, if the S is 1, ano magiging output natin? Magawa na sana. Tama ba?
Kaso, dahil nga si clock hindi nag-agree, it will not change. It will not change. It will not change. Because your clock is active low. So what if now, if I have here a 0, 1 ito, then the clock is 1. What will happen? Tingnan natin. So hindi siya nag-change, hindi mababa ang output natin. Your set is 1. Your reset is 0, but your clock will now be equals to 1. Pagka nag-1 ito, what will happen? Okay, 1 times 1, 1 na to. So this will become, agree? Ito ay magiging 1 na. Tama ba? Then this is 1 times 0, it becomes 0 pa rin. Then initial condition natin laman, 0, 1. Oh. 0 plus 1, 0 plus 1, 1 po. invert. So this will now change to 0. So ito magiging 0 na yan. 0 plus 0, 0. Invert. So this will now be changed to 1. 1, ito magiging 1 na to. Okay. So 1 na to. 1 plus 1, 1, invert. So 0, 0 na siya. 0 plus 0, 0, invert, 1 na siya. So hindi na nababago. But now your Q will become 1. So ito pa lang ang magbabago yung ating Q na magiging 1. Then kapag kayaan ay nanatiling ganyan, okay, our 1 ito 0, and this is 1, becomes 0. If this is become 0, 1, then 1, 1 parehas siya, then ito naging 1, this become a forbidden state. Nagigets? So anong masasabi nyo dito sa may RS, clock? Masatisfied mo man ng input sa set at reset, kung hindi nag-active high ito, so hindi mababago yung ating output. Mananatili siya kung ano yung pinanggalingan niya. Nagigets? So on these particular circuits, the clock have say on the totality of the performance of the output. So yung kung ginamit natin dito ay NOR, so 0, 0 na change, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 forbidden. Pero kung hindi siya clock ay 1 or enable, tinatawag natin enable. Kung sinabi natin enable, kumbaga dapat masatisfy mo na yung input mo. So, pagka ang ginawa natin, yung clock natin ay ginawa nating enable, which is 1, that is the time pa lang na magpe-perform siya na NOR latch kanina. Nasundan? Hoy. Nasusundan ba? Okay. O sige. So this will be the last for today. Kasi hindi natin matatapos ito ha. Yung ating D. Okay. Yung ating D flip-flops. Kasi mahalaga to. Yan. Yung D flip-flops, ano napansin? Gumamit siya ng a flip-flops with output is determined by the input that is appeared 1 pulse earlier. So tingnan natin ha. Anong nangyayari dito? So this is your NAND latch. Okay, NAND latch siya. May RS pa rin ka. So gumamit na naman din siya ng NAND. And there is a data and there is a clock. Okay, tingnan natin. Kasi alam masulatan dito, kaya dito ko isusulat sa kabila. Punta tayo sa D flip-flops. Okay, so D flip-flops tayo. Okay. So, ginamit siya ng NAND. Okay. Meron pa rin. Meron tayong Q and Q bar na naka-feedback. Yan. Pag-uwi doon. Then, Q and Q bar. Pinagbaliktad, no? Q and Q bar. Walang problema.
kung pagbalikan na natin. Basta titignan nyo palagi yung state ng Q. Okay? Then, none ulit na naka-ano sa output. Yan, dalawa yan. Then, nakakonekta yung dalawa sa clock, RS. Enable. So, yung dalawa na to, nakakonekta sa clock. So, make it clock delatch ito. So, this will be the set and the reset. Set and the reset. Set, reset. Nakakonekta ito sa demo. Then, this will be connected to an inverter. Yan. So, tingnan natin. So, ano tinitingnan natin dito? Actually, ang tinitingnan lang natin dito ay yung ating D, clock, at saka Q. Hindi na natin tinitingnan yung set, reset. Okay? Tingnan natin. Okay? So, kung halimbawa, initially, meron ako ditong data 0 at 1. Okay, 0 at 1. So, kapag sinabi natin ganito, active high yung clock natin. Okay? So, kapag ka active high, kung ang data ko ay 1, magiging 1 siya. Kapag ka ang data ko ay 0, magiging 0 siya, provided that your clock will be 1. Pag halimbawa naman, active low, ito active high. Kapag ka naman active low, if D, okay, clock and Q, your D is 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ay, 0, 0, 0. Yan. So, pagka naman yung active low yung clock mo, ganito din yung magiging output. Kung ano yung D mo, yun din yung magiging output mo, 1. Yung D mo 0, ma-output mo 0. Kapag ka active low. So, ibig sabihin, posible na dalawa yung maging condition sa inyo. Sasabihin sa inyo, if the D flip-flops, your clock is 1, that is active high. Kapag ka active low, ganito yon. So, kaya kung titingnan natin dyan, pagka kinuha natin ito sa ating circuits, so this will be Q, Q bar, Q, Q bar. So this will be D. So this will be D, clock, Q, Q bar. Okay, so this will be Q, Q bar, D, and this will be the clock. Kapag ka sa number 1, and this will be number 2, pagka active high, yan, ganyan. Kapag ka active low, may bilog dito. So this will be the 1 and this will be the 2. Yan yung symbol natin. Okay? So ang D flip-flops, ganito yan. So this is an example of a D latch. Latch yan. Okay? Bakit? Kasi doon siya sa rise, sa level lang ng clock. It's either 1 or 0. Pero kung halimbawa ganito, okay, ganito yung ating circuits. Okay. So meron tayong D, Q bar, D, clock, okay, Q bar, D, and this will be the clock. Kapag ka nakakita kayo ng ganito, yung may triangle, kapag ka walang bilog na may triangle, that is active positive edge trigger. Then kapag ka may bilog na ganon, negative edge trigger. So kung ganito yan, so this is called flip-flops. Okay.
Yung ganitong symbol, flip-flops, yung merong gano'n na triangle. Pag nakakita kang ganyan, so ito active sa pagtaas ng clock, ito active sa pagbaba ng clock. Ito active sa mataas na clock. Dito active siya. Yan. And ito naman, dito siya active. Yan. Active low. Okay? Kaya ito, yung symbol mo na to, latch, yung symbol mo na to, flip-flops. Okay? Nasusundan? Then yung circuits niya, ito. Pag nakakita kayo ng D flip-flops or D latch, ibig sabihin kung ano yung input mo, yun na din yung output mo. So kung input mo ay 1, the output will be 1. Your input is 0, the output is 0, pero depende sa klase ng clock. Kung positive edge triggered, negative edge triggered, negative edge triggered, ano pa? Active low, active high. Okay? So, question? Question? Wala lang po sa sofa. Okay. So, tingnan natin yung timing diagram. Timing diagram. Let's say, for example, I have here a data. Okay? For timing diagram for example, ito yung circuits natin. May circuits ako. Yan. Q bar, D, clock. Yan. Identify mo muna kung ano yung symbol na to. Anong symbol mo yan? So this is positive level clock D-latch. Okay. So this will be clock D-latch. Bakit ganon? Bakit yan ang tawag sa kanya? So mapapansin mo, D flip-flop siya. Kaso wala siyang triangle. Kaya level siya. Tama ba? Hoy. Opo, sir. Okay. Then wala siyang bilog, kaya active high. Kaya positive level, clock D-latch siya. Okay. Kung positive level, clock D-latch yan, example, I have a truth table. Example lang ito, ya. Truth table. Ipifill nyo. Let's say I have here D, clock, Q. If I have here, let's say 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Example lang ito, 1. And your clock will be, let's say, positive, negative, 0, 1, 1, 0, 1. Example, ganyan. Ano yung magiging output Q ko? Sabi natin, sa D latch, kung ano yung input ko, yun na din ang magiging output ko. Tama? Tama ba? Yes po, yes. Provided that I satisfied the clock. Anong clock condition ko dito? Sa symbol na to? Positive level. So, ibig sabihin, kung hindi siya positive level, hindi siya magre-response. Therefore, our Q, ang initial Q ko will be 0 and 1. So, the output will not change. So, still, this is 0. Bakit? Kasi hindi mo kasi 0 kaya nag-0. Hindi. It will not change because the initial conditions is 0. Your clock is not a positive level but a positive edge triggered. Therefore, it will not satisfy. Tama? So, kung ano yung initial conditions ko, yun yung matitira dito. So, that will be Q is 0. 0 kasi yung initial conditions ko. Okay. Nag-0 yung aking negative edge triggered siya. Still, hindi mo na satisfied ang clock. Therefore, it will not satisfy. Unchanged pa rin yun. Then, nag-1 yung aking
nag-1 yung aking D, magwa-1 ba to? Magwa-1? Hindi pa rin. Bakit? Your clock is 0, which is a negative level clock. Nasusundan? Yung D ko 1, pero 1 yung clock, noon pala mababago. Nagets? Nagets po. Kasi 1 yung D ko, satisfy ang clock, since that is a positive level clock, 1 yun, kaya magkakaroon ako ng output na 1. Eh, nag-0 ito, hindi siya na-satisfy, kaya mananatili siyang 0 kasi the initial conditions is 0. Nasusundan? Opo, sir. Okay. Yung D ko, 1, pero hindi na-satisfy ang clock, ano magiging output? Unchanged. Ano yung unchanged? Yung huling state ko, yun yung mananatili. Nag-1 ng aking D, positive ang aking clock, it becomes 1. So, yan yung aking truth table. Okay? Sundan? Kaya kung kukunin natin yan, if I have here a data, ang truth table ko, so this will be the D, this will be the clock, and this will be the Q. So, ang D ko ay, ilang conditions yan? Okay. So, ang D ko ay 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Kung i-ano natin ito, okay. Kung i-graph natin ito, yung D natin, 0, 0, 0, then nag-1, then nag-1, then nag-0, then nag-1, then nag-1. Yan, ito yung output na input natin. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Yung output natin, magiging ganito. Yung clock natin, ano lang yan eh, stable lang yan. So, ibig sabihin, yung clock mo, ganito yan. Yung clock mo, it's either 1010 lang yan. Okay? Ganyan lang yan. Kasi yung clock natin is constant ano yan. So, ang magiging output ko, kung susundan ko yan, ito ang susundan ko. Q is 0. Okay? 0, 0, 0. So, yung Q, 0, 0, 0. Then, nag-1. Then, nag-0 ulit. Then, 1. Okay? So, sa conditions na binigay ko, ang susundan nyo lang ay yung truth table, then yung ating input and output relationship lang. So, disregard nyo na itong symbol ng clock na to, no, para, kasi baka malito kayo. So, nakabase kasi sa truth table, which is lundag-lundag yung ginawa ko. But the output will be ganito. Kung ano yung input mo, D, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ganyan. So, the clock only specified dito sa ating truth table. Ang mahalaga lang sa akin dito will be your input and your output. So, kailangan ma-graph nyo siya mabuti. Okay? So, that is for clock D-latch. Example, number 2. Pa. So, number 2. So, given, let's say, for example, I have here,
Okay. So that will be R, S, clock, Q, Q bar. Okay. For NOR ito, NOR, RS, clock latch. Okay? So, ang truth table ko is R, S, clock, Q. So, again, 0. With initial conditions, 0, 1. Initial conditions, ano? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So that would be positive. Ayan. Ano kung ganyan? So this is a NOR latch. Anong ibig sabihin nito? So if it is a positive latch, anong truth table natin? Sa NOR, kapag R is 0, S is 0, ano yung sa truth table natin? Unchanged. Tama ba? Opo, sir. Change. Okay. When R is 1, S is 0, output is 0. When R is 0, set is 1, the output is 1. When R is 1, S is 1, that is forbidden. Diba? Pero meron tayong clock. Kailangan enable ito. Positive enable clock tayo. So, ibig sabihin nito, initial conditions natin ay 0, S is 0, R is 0, so it will not change. So, 0 pa rin yan. Kasi initial condition natin, na nilagay ko ay 0. So, it will not change kasi hindi mo na-satisfy yung clock. Okay. So, supposedly, ito ay magiging 1. Tama ba? Tama. Mag-1 ito kasi yung set mo 1, yung reset mo 0, kaso hindi mo na-satisfy yung clock. Bakit hindi mo na-satisfy ang clock? Kasi sa clock natin, this is a positive level. Nagets? Therefore, it will not also change. Ano yung mag-change? The output will be 0. Then, reset, set, 0, hindi mo na-satisfy, 0 pa rin yan. O, na-satisfied mo na. Kaso, 1 and 1, so this will become race condition. Okay? So, pero mali ito. Dapat ayoko muna ng race condition yan. Gawin ko na lang, ayoko mag-1-1 para hindi mahirap ipaliwanag. 0. So, na-satisfied mo ang clock, pero reset siya. Tama ba? The output will be 0. Eh, sir, parang hindi naman na-change. Nagkataon lang yun kasi the reset. Then, nag-set siya, pero hindi siya satisfied, still, it will not change. Na-reset, set, positive yung clock, it will not change. Then, erase ko to, gawin ko tong 0 para kita natin. Then, satisfy ang clock, set siya, therefore it becomes 1. So, ang magiging truth table mo lang dyan will be, magwa-1 lang siya sa dulo. Okay? So, kung kukunan natin yan, kung i-graph mo yan, sa dulo lang siya magkakaroon ng spike na pataas. Nasusundan ba? Opo, sir. Susundan po. Okay, so saan tayo nakabase? Sa truth table lang. Okay, so ang ipapahanap ko lang sa inyo dyan ay ito. Tsaka yung timing diagram niya. Kung magbibigay man ako ng exam or quiz dyan. Okay? So, to sum it up, latch is different from flip-flops in a way that kung saan lang siya magiging active. Pagka-latch, during the duration lang siya. Positive level or negative level. Sa flip-flops, during rising and falling of the
clock. Okay? Both latch and flip-flops are memory element. It is a form of sequential circuits. Ngayon, sa mga input natin, magkakaroon lang siya ng response provided na nasatisfied mo siya. Di ba? Pero may mas makapangyarihan pa sa kanila, yung clock, pagka-clock. So, ibig sabihin, kahit nasatisfy mo na yung input mo, pero hindi nasasatisfy si clock, hindi rin mababago yung ating output. So, what we're going to do, memorize the truth table, and from that, you could have analyze different logic condition. So, yung susunod natin will be the JK flip-flops at saka yung P flip-flops. Okay. And now, parang ang mangyayari dito, yung ating susunod na topic will be JK and toggle na sinusolusyon na yung tinatawag natin na race condition. Ano yung race condition? Yung magkamukhang output. Okay, hindi pwede yon. Hindi pwedeng yung Q mo ay 1, yung Q bar mo 1 din. Hindi pwede. Pwede na not change, pero hindi pwede magkaroon ng race condition na tinatawag na forbidden state. Any question? Question, guys? Hoy.